maraming indigenous people dito sa bansa natin. Pero nalulungkot po sila kasi hindi po sila naaabutan ng servisyo. Kaya tuwang-tuwa. Marami kami karanasan na walang pagkain. Minsan meron namang pagkain. Ano po kinabubuhay niyo dito? Nagpipitas lang po ng kalamansi. Sila ay kupkupin ng Iglesia ni Cristo dito po sa Eva Farming. Ay tuloy-tuloy po ang paglingap po sa kanila. Hello, kumusta? Good morning. Ngayon ay Lunes ng umaga. Kumusta na po yung lahat? Malamig dito sa Mindanao ngayon. Kaya magkape tayo ngayon. Kape. Yung humihingi po ako ng paumanhin, pasensya sa mga nakabasa sa aking post, na-upload sa aking account dito sa YouTube kasi nahirapan ako mag-edit doon sa paggawa ng content tungkol sa pagkuha ng pera sa bangko, sa yung bank account papunta sa GCash. Ang liliit ng mga sulat kasi hindi ko makita. Nahirapan ako. Hindi ko na lang tinuloy. Pasensya na po, pero madali lang yun. Mayroon po kayong guide. May makukuha po kayong mga video dito sa YouTube kung paano kumuha ng pera sa inyong mga bank account sa pamamagitan ng inyong mga GCash. I-search lang po ninyo sa YouTube. Gamitin, i-search ninyo paano paglipat ng pera sa bank account to GCash. Maraming paraan. Yung ginamit ko ay Pesonet. Kung yun yung P-E-S-O-N-E-T. Pesonet. Iba yung Pisonet na hinuhulog-hulugan. Iba yun. Pero yun ay hindi mo makukuha agad. Isang araw yun. Halimbawa ngayon, Lunes, mag-apply ka. Ngayong umaga, pwede. Kasi hanggang alas 3 ng hapon sila mag-opisina yung Pesonet. Pero pagka inabutan ka ng ng time clock nila alas 3 ng hapon, halimbawa alas 3:30 na, nag-request ka, hindi mo na makukuha yun. Kinaumagahan mo na makuha. Bukas, Martes, bibigyan nila alas 10:30 hanggang alas 3 ng hapon. Kasi nangyari sa akin yun, na subukan ko na. Nag-try ako. Kaya lang, nahirapan akong mag-edit. Ito, tuloy natin. Kumusta na po? Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang araw? Ngayon ay pag-uusapan po natin yung mga ginagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa lahat ng mga tao. Hindi lamang sa ibang bansa, kundi dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Kasi nagsagawa ng paglingap at doon sa Camarines Norte, sa Manide, sa mga Manide, mga katutubo sa Camarines Norte. Shout out po sa inyo lahat dyan, mga taga Camarines Norte. Luzon pa yata yan eh. Luzon pa ba yan? Bicol yata yan. Bicol region. Sa mga Manide. Ito, panoorin po natin. Ano ba ang kalagayan ng buhay nila doon? Yun ay mga katutubo. Parang mga ita. Pero sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, nagamit ang pamamahala para mabigyan sila ng hanap buhay, nakapagtayo doon ng eco farming. Panoorin po natin. Kaya sa mga kritiko ng Iglesia ni Cristo na di umano ang binibigay na tulong ng Iglesia ni Cristo sa mga mamamayan ay galing daw sa mga politika. Wala pong katotohanan yan sapagkat kami
ng mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, buong pusong naghahandog, walang kusang loob ng mga abuloy, handog tuwing kami sumasamba. At iyon ang ginugugol sa lahat ng gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Walang sino mang makakahadlang sa mga ginagawa ng pamamahala dahil iyon ay utos ng Panginoong Diyos na tumulong sa lahat ng mga tao. Panoorin po natin. Pasok! Marami kaming karanasan na walang pagkain. Minsan meron namang pagkain. Nag-aaral po yan sa kinder Bakit importante po ang pag-aaral para sa para po matuto po. tinuturuan niyo po sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko po makapagtapos ang anak ko ng pag-aaral. Ano po? Ano pong pangalan niyo? Misil po. Ilan taon na po kayo? 24 po. 24. Ilan po anak niyo? 4. Ilan, ito po ba ang bunso niyo? Opo. Ilang buwan po siya? 5 buwan po. Ito Yung po. pong lalaki, Ito po, ilang taon po siya? Hello. 4 na taon po yan. 4 na taon. Asan po yung isa? Meron po din sa Naglalaro yung po. 7 taon. Ano po kinabubuhay niyo dito? Nagpipitas lang po ng kalamansi tapos nagtatanim po ng mga kamot. Yung asawa niyo po, ano po? Nagtatabas po yun nasa Batangas. Gano'n na po katagal yung asawa niyo po sa Batangas? Isang semana pa po yun doon. Isang semana pa, tapos uuwi siya dito. Opo. Isang linggo pa po bago siya Punta po dito. makabalik po dito. Paano po kayo kumukuha ng pangkain niyo po sa araw-araw? Nakuha lang po kami ng kalahating sakong bigas lang po. Tapos tipid na namin po yung pang araw-araw sa aming Tumitipid. Gaano po katagal inaabot po yung kalahating sako ng bigas? 3 semana po kalahati. 3 linggo. May pagkakataon po ba na kinakapos po yun? Opo. Wala po kayo nakakain. Kamote po. Kamote. Nakakain po kami ng tinanim namin kamote. Ay at least nagtatanim po kayo ng kamote. Maituturing mang mayaman ang bayang ito dahil sa industriya ng ginto, pero marami sa mga kababayan nating indigenous people na mga manide ang ramdam pa rin ang kahirapan. Ay sobrang hirap po ang nagdaan. Kung saan po kami napunta, wala pa po nakakupkup sa amin. No, wala pa po kami rito. Ang pinabubuhay namin talagang halos ako ay umiyak kung paano ko mabuhay yung aking 6 na anak. Anim po ang anak niyo. Halimbawa, tapos na pagtatrabaho sa lugar, gahanap-hanap naman ng pagkakakitaan, pag-ano ng pulot. Gaan po kayo ng honey. Marami kami karanasan na walang pagkain. Minsan meron namang pagkain. Hindi talaga mabagal yung dating ng anong pagkain sa amin. Ninuno pa namin, mga kalululuhan pa ba. Dati. Kami pati noon, wala kami certificate. Wala po kayong birth certificate Ay, wala. dati. Wala. Kami ay, kumbaga, kakailan lang nagkaroon ng mga bagay na Kumbaga, hindi niyo po kasi Yes, nakasanayan oo, dati. di pa namin Opo.
Di pa kami sanay nung mga... Opo. Ano po ba mga pangarap niyo po para po sa sarili niyo at para po sa pamilya? Ano ko lamang po sa sarili ko di nabali po akong hindi yumaman. Basta punong-puno ako ng pananampalataya sa sarili. Bilang patuloy na pagmamalasakit ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, nagtayo ng pabahay at eco-farming site para matulungan ang ating mga kababayan. Dito nakakaani sila ng mga pananim na pinagkukunan ng kabuhayan ng marami sa kanila. Panahon po ng harvest, nakakailang kilo po kayo ng kalamansi? Depende po sa dami namin. Kung isang 5 kilo, isang araw. Magkano po bentahan ng isang kilo? 40, may 50. Pare-parehas yung may bili. Sa isang taon po, nakakailang harvest po kayo? Hindi na po ngayon talagang pagka may nakikita ng ito, pinukuhan. Tanim ko kasing kalamansi, ganyan na yung Ito ay bata pa ito. bata pa po yan. Ano pong kalaban niyo po dito? Kumbaga sa mangingisda, di ba po, wala silang ani. Pag malakas ang ulan, bumabagyo kayo po. Ano pong kalaban niyo po dito sa pagdating? Sa po talaga, pagka may kalamidad po gano'n na bagyo, lang po namin, ang kalaban lang po namin dito. Bagyo lang talaga ang kalaban namin. Nabanggit po sa akin ni Calito na nakapag-harvest na po sila nung nakaraan. Pero may makikita po kayo mangilan-ngilan may mga natitira po katulad nito. Dati po, nung wala pa po yung Eco Farm, ano pong iba pa po yung pinagkakitaan dito? Tabas po, nangungupahan po kami sa may magpapatabas po. Opo, dyan po kami namitas ng kalamansi para pumubuhay po kami Tapos binibenta nyo po. Opo. Pag panahon po ng tag-ani, nakakailang? Mahigit pong 20 kilos ang naanit po namin dito. Magkano po ang isang kilo ang benta? Ay, sa 2 kilo lang po, 100 po. Sa 2 kilo, 150. Gaano po kalaking tulong yung Eco Farm po sa inyo? Malaking tulong po yan para sa amin po dito sa Eco Farm. Madalas pong may biyaya. Bukod po sa farming, ano pa pong ibang pasilidad ang naitutulong po dito sa mga kababayan natin dito? Para po maisiguro na meron po silang malinis na tubig na maiinom, nagpatayo rin po ang pamamahala ng water system para po sa malinis na tubig na kanilang magagamit. At ang totoo po, itong mga nakaraan, lalo na kung makasunod-sunod ang pagbagyo, ay pinagtibay din ang pamamahala na maayos po ang kanilang mga bahay. Ang eco-farming ang laking bagay daw po sa kanila. Kasi dati, kung ano lang po yung tanim nila, yun lang po. Pero dahil nagkaroon ng eco-farming, ang dami na pong tanim dito, like meron pong kalamansi, saging, may kopra, may nyog. Lahat po yun na pagkukunan nila ng pagkakakitaan. And nakikita nyo po yan. Sa inyo po yan lahat. Para po sa inyo at sa mga anak nyo po. Nakikita nyo po ba to? Meron po tayong bigas, mga biskwit, mga dilata, mga sabon, sabong panlaba, mga gatas po, asukal, kape, lahat po ng mga pangangailangan nyo po. Maraming salamat po sa tulong na biniyayaan po kami mag-iirinan ng ganitong kahalagang sorry po at napapaiyak Okay lang po. Okay lang po. Masaya po kayo. Masaya po.
Masayang masaya na po. At ngayon lang po nagbigay lang po ng ganitong karami po sa akin harapan po. Napakalaking tulong po nito sa inyo. Opo. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Kalito, eto po. Dahil dyan, may sorpresa pa po kami sa inyo. Para sa inyo po lahat yan. Ako po ay nagpapasalamat ng napakarami sa ating po pinapamahalang pangkalahatan. At hindi po niya nakakalimutan ang aking barangay na tinitirhang sa ngayon. At ako po ay nagpapasalamat ng napakarami sa mga tumulong po sa akin. At lalong-lalo na po sa kanya. At lubos po akong nagpapasalamat sa awa at tulong ng ating Panginoon. Maraming indigenous people dito sa bansa natin. Pero nalulungkot po sila kasi hindi po sila naaabutan ng serbisyo. Kaya tuwang-tuwa po yung mga manide dito dahil nga po, parang feeling nila special sila dahil naabutan po natin sila ng Narito po kami ngayon sa Eco Farming Site dito po sa Camarines Norte upang ipamahagi po ang mga ito sa kababayan nating mga manide. Meron po tayong mga school supplies at saka po vitamins. Ito rin po, zinc para sa mga bata. Ang beneficiary po ng lingap na isinasagawa ngayon ay mga kababayan nating manide. Narito po sa Eco Farming, dito po sa Bacal na nasasakop po ng bayan ng Paracale, dito sa Camarines Norte. Ang mga narito po ay kapatid at hindi po kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat po. Thank you po. Gaano po kadalas ginagawa ang aktibidad na to dito? Ang totoo po, mula pa po noong sila ay kumkupin ng Iglesia ni Cristo dito po sa Eco Farming, ay tuloy-tuloy po ang paglingap po sa kanila. Mahigit pong 200 mga kababayan po nating manide, hindi po kasama yung mga bata ang tumanggap po ng food packages, mga health kit, at saka po mga office supplies na ipinamahagi po ng Iglesia ni Cristo. Gaano po kahalaga na napapahalagahan po yung hindi lang po yung kanilang paghahanap buhay, kundi ang kanila pong kalusugan din? Ang totoo po, meron pong ilan sa kanila na naghahanap buhay po dito sa Egg Farming Project. Kaya yung pong tulong sa kanila o po sa kanilang kalusugan ay makatutulong din po sa kanila para tuloy-tuloy po yung kanilang paghahanap buhay dito po sa Egg Farming Project. Maraming salamat po sa tagapamahalang pangkalahatan na si kapatid na Eduardo V. Manalo at maraming salamat po dahil naging kasangkapan po ako sa pagtulong at pag-abot po ng lingap dito sa Paracale. Napaka-importante po sa akin kasi nakikita ko po ito yung mga lugar po na hindi po natin maisip na paaabutan ng tulong katulad po nitong Camarines Norte. Napapaabutan po ng tulong ng pamamahala. Kapatid na Eduardo V. Manalo, ang amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Nagpapasalamat po kami ng marami sa inyo. Ganun din po sa mga nakakasiwa po ng FYM Foundation at Eco Farming Project. Ay ipinaabot po namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat dahil sa tuloy-tuloy na paglinga po ninyo sa mga kapatid na manide na narito po sa Eco Farming dito po sa Bacal na nasasakop po ng Paracale
dito sa Camarines Norte. Salamat po ng maraming marami sa paglingap po ninyo sa mga kapatid na narito at maging sa mga kamag-anak po ng mga kapatid na hindi pa po kabilang sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po! Marami po ang nagtatanong, nagtataka, bakit kailangan pa daw na isa publiko yung mga ganyang mga video na ginagawa sa Iglesia ni Cristo. Pinagmamayabang daw. Hindi na maintindihan talaga eh. Kung pagka sinabi niya, pag nagpapaliwanag na ganito yung ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo, pinikwestiyon. Pag pinapakita sa mga YouTube, sa mga TV, balita, sinasabihin, nagmamayabang ang Iglesia ni Cristo. O pag walang pinakita naman, halimbawa, ay hindi ipapakita, salita lang ng salita, sasabihin naman nila, kayabangan yung mga yan, wala namang katibayan. Hindi mo talaga maintindihan yung mga tao kung ano ang gusto. Pero sa pamamagitan ng mga ganitong video, ay naipapakita namin yung pagmamahal namin sa kapwa, na bagamat hanggat maaari sana ay hindi na kailangan pang ipakita dahil marami nga ang bumabatikos, marami ang nagsasabi ng kung ano-ano dyan patungkol sa ginagawang mga paglingap, pati yung mga pamamahayag, pati yung mga pagpapatayo ng mga kapilya. Pinupunan ninyo yung mga kritiko sa Iglesia ni Cristo. Balit, kailangan ipakita hindi para ipagmayabang na mayroong ginagawang paglingap ang Iglesia ni Cristo, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lamang sa mga miyembro, kundi sa lahat ng mga tao na nangangailangan. At sa pamamagitan ng mga ginagawa naming pagpahandugan, pag-aabuloy, nakakapagbigay ng tulong, inspirasyon sa ibang mga tao na dapat tulungan. Kasi hindi kami mga charity vlogger, hindi kasi may mga iba't ibang uri ng vlogger eh. Mayroong comedy, mayroong entertainer, mayroong charity, at iba pa, yung mga food vlogger. Pero sa pamamagitan ng ginagawa namin mga paghahandugan, yung pag-abuloy, nagagawa namin lahat yon. May ginagawang entertain na mga program sa loob ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa yung Reconnect, mapapanood sa mga iba't ibang social media platform sa Iglesia ni Cristo. Nakakatulong kami sa pamamagitan ng lingap na kahit bagamat maliit, pero bukal sa puso yung mga ibinibigay na inahandog namin. Ayun, magagawang makatulong sa lahat ng gawain. Kaya sa pamamagitan ko ng mga ganitong mga video, nagagawa ko pong makatulong sa pamamahala, sa panawagan nila na tumulong sa lahat ng mga nangangailangan, sa lahat ng tao. At makatugon ako sa panawagan doon sa pagbubunga, pagmemisyon. Kasi mayroon akong trabaho araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, Linggo lang ang wala. Ganitong paraan lang ako nakakapag-mission. Itong July na ito ay itong buwan ng July. Isang buwan, mayroon kayong mapapanood sa iba't ibang platform sa Iglesia ni Cristo social media ng mga gawain tuwing Biyernes alas 7:30 ng gabi. Tuwing Biyernes yun. Itong July lang, itong July. Kaya
patuloy akong gumagawa ng ganitong mga video, hindi ko ikinakahiya na ako ay isang iglesia ni Cristo. Maraming salamat po.